theory niyo po, Hepe, paano niya po na-immobilize yung dalawang bata po? Sa tingin namin kahit wala siyang gagamiting object yung muscular strength lang niya, kaya na niyang immobilize kasi yung ating mga bata talagang medyo typical na maliliit siya. May mga isiniwalat rin daw ang mga biktima sa kanilang ina. Doon po sa ospital, nung nagkausap po kayo ng inyo pong mga anak, ano po yung mga ikinwento po nila sa inyong mga detalye nang ginawa po sa kanila nung suspect po, nung oras na yun? Ano daw po sila, sinakal, sinipa, sinuntok sa tiyan, pinalo sa ulo, binato po ng bato. Nahanap sa kasong panggagahasa ang mga suspect na sina Aljan Iso at Mark Lester Gagasi. Kasalukuyan silang nakapiit sa custodial facility ng Dasmariñas City Police Station. Yung kaso nila, base sa ating batas, talagang maximum penalty. Dahil wala na tayong ngayon, death penalty. So life imprisonment, reclusion perpetua, yung kanilang kakaharapin kung sakaling makumbikto sila sa krimen na ito. Dagdag pa ng mga pulis, may mga dati ng kaso si Aljon Iso. Itong si Aljon, previously charged na rin siya ng mga 4 na crimes dito sa Dasmariñas. May theft siya, incident. Involved din siya sa robbery. At mayroon siyang acts of lascivious business na kaso. Samantala, wala namang record sa mga pulis si Mark Lester. Ayon sa ina ng mga biktima na si Yolanda, hindi kilala ng kahit sino sa kanyang pamilya ang dalawang lalaki. Matinding hirap man ang pinagdaanan ng mga anak. Malaking pasasalamat pa rin ni Yolanda na buhay sila Chini at Maria. Babantayan ko po hanggang sa lumaki, hanggang gagabayan ko naman po. Iingatan niyo po sila? Ingatan ko po sila. Hustisya ang sigaw ni Yolanda para sa sinapit ng dalawa niyang mga anak.